Yo! Magandang gabi po Pilipinas at sa lahat po ng mga kalahi nating Pinoy na nasa iba't ibang bansa na patuloy na nakikipagsapalaran. Magandang gabi sa inyong lahat. Ginabi po tayo dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng oras. Alright, may ebidensya! Sabi ng isang membro ng Communist Party of the Philippines ng ACT teachers na si Tinio. May ebidensya daw laban kay Bongbong Marcos kung saan tumanggap ng kickback worth 8 billion pesos sa flood control projects at mayroon ding 2 billion, bali total of 10 billion. May ebidensya daw po laban kay Bongbong Marcos. At itong si Tinio, sabi ko nga, miyembro ng komunista. At isa po siya sa nag-endorse sa impeachment laban kay PBBM. Kaya lang, wala nang pag-asa yan at ibabasura ng tuluyan yan ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos na mga congressman. Pero ang source daw ni Tinio ay si Congressman Leandro Libiste. Meron daw pong ebidensya na hawak si Leandro Libiste. Alam niyo si Leandro Libiste, naging tapunan siya, batuhan siya ng mga information, mga evidence sa mga nakawan sa flood control. Parang yung dating ginagawa ni Maharlika, siya yung madalas na sisiwalat ng mga anomalya sa gobyerno. Dahil siya yung kilala since 2023 pa, no? Ginagawa na ni Maharlika yan dahil siya yung aktibo na nagsisiwalat, nagbubulgar ng mga katiwalian sa gobyerno. Sa kanya ngayon ibinabato. Ito yung mga nakaraan, ano? Sa kanya binabato kay Maharlika ang mga ebidensya, information ng mga katiwalian. Dahil nga siya yung active na nagsisiwalat, na nagsasalita. Ngayon, dahil si Leandro Libiste ngayon ang pumalit, kumbaga, at siya yung very active naman ngayon na nagsisiwalat ng katiwalian, sa kanya naman ibinabato ngayon yung mga ebidensya ng anomalya sa flood control. So, ganyan kasi, marami kasing hindi naman natin masisisi na matatakot ka talaga kung ikaw ay lalabas, lalo na pangkaraniwang empleyado ka lang ng gobyerno, pangkaraniwang tao ka lang, at least kahit papano ang congressman may pwesto yan. Kaya kay Leandro Libiste naman binabato yung mga information, mga ebidensya. At yan ay nalaman siguro ni Tinio, kaya sinabi niya yan. Anyway, ito pong impeachment kay PBBM, hindi rin natin malaman kung itong diskarte ng mga komunista ay totoo o hindi. Parang pagbabalat kayo lang, panggap lang. Pero alam natin na ang komunista ay dati nang galit na galit sa mga Marcos yan. Kanya nga lang, mga oportunista yung ibang mga komunista na kailangan nilang makipagkuntsaba, makipagsabuatan sa mga Marcos administration dahil meron pa silang isang kagalit, ang mga Duterte, na nakaupo ngayon bilang Vice President. So, kung titignan nyo rin ang Dilawan, yung Dilawan, ganun din, nakipagsabuatan din yung ilang Dilawan sa administrasyon kay Bongbong Marcos. Pero ganito ang laro nila. May mga Communist Party of the Philippines na bumabanat din kay Bongbong Marcos. Kagaya nila Kanato. Ayan, si Tinio. Pero kasabwat naman nila, itong sila Franz Castro, Elago, sila Ko, yung Kulot, kasabwat naman ng mga Marcos. Pero magkakasama sila bilang komunista. Ganon din po sa Dilawan. Sa Dilawan, si Drilon naman ang bumabanat sa administrasyon.
Di ba? Kasama mo na sila Monsod, mga Aquino yan. So, ganito yung laro ng dilawan at komunista. Iisa. Kaya, kung iisipin mo, hindi kaya pare-pareha silang komunista. Diba? Aquino yan eh. Yung mga dilawan na yan eh. At ang nagtatag ng komunista ay si Noynoy o Ninoy. Yung namatay na, si Ninoy Aquino at si Joma Sison. Dilawan at komunista. Talagang partner yan sila eh. Hindi kaya pare-pareha silang komunista. Yan lang yung naiisip ko. Okay? So dito po sa balita ni J.G. Manikad, pakinggan po natin. Kahit binasura na ng Kamara mga impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, naninindigan ang Makabayan Bloc na may malakas na ebidensyang magpapatunay na sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang ebidensya na nag-uugnay kay PBBM sa flood control projects? Nakita nga raw mismo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino yung umano'y screenshots ng mga palitan ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Mula umano December 2024 hanggang July 2025 yung record na communication na ito at may tugon daw yung Pangulo dun sa pagtanggap nga ng delivery ng 8 billion pesos. May detalyado pa raw na computation ng pinaggastosan ng mga ito kabilang nga yung gastos para sa umano doon sa dating or midterm elections. Kasama na daw sa screenshots yung hindi umano'y pangunahing gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Tulad din ng TV ads, pambayad nga din sa isang court poster na ginamit umano ng election. Okay, wait muna, no? Ito po yung Adrian Bersamin na kung hindi ako nagkakamali ay pamangkin ni dating ES Bersamin. Okay? Yan yung sinasabi ni Bernardo o Yusek Bernardo ng DPWH na nag-deliver aniya siya sa Malacanang. Hindi ko alam kung eksakto o kung saan eksakto. Basta nag-deliver siya para kay Bongbong Marcos ng bilyon-bilyon mali-maletang pera at isa si Bersamin o Adrian Bersamin ang tumanggap. Kaya siya ay tinagurian o tinatawag na bagman ni Bongbong Marcos. Consult din yung communist statement so stop fee para sa isang reformer. Pakinggan natin ito pahayag ni Congressman Lee. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Noong July 10, pinabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Umarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Ayun! Sino po ang dapat na mahiya? At Marian, sinabi ba ni Tino kung kanino at paano niya nakuha ang impormasyon na yan? Sige, kinumpirma ni Tino na isa sa kanyang source ng mga screenshot na ito ay si Batangas Representative Leandro Leviste. Ayun! Isa sa source ni Tino ay si Congressman Leandro Leviste na ngayon ay pinatatahimik na ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ni Remulla. At nagpaalam na rin, nag-post si Leandro Leviste na for the meantime ay magpapahinga siya sa kanyang pagsisiwalat, pagbubulgar ng mga katiwalian.
ni Caloocan Representative Eddie Erice na nakita nga niya kay Leviste yung kopya ng mga komunikasyon. Pero nung hindi nga natin naman kopya kay Tino, sabi niya kay Leviste na lang daw ito hingin. Sa social media post naman ni Leviste, sinabi niyang lalabas ang ebidensya sa kickback sa tamang panahon. Yun. Nang matanong naman kung kailan nga itong tamang panahon, sagot ni Leviste, darating ito kapag yung may mga alam daw tungkol sa mga maanumayang proyekto at kung sino yung nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita. Kaugnay nito, Jiggy, inamin nga ng Makabayan Block yung ombudsman at yung kongreso na imbestigahan ang umano'y mga ebidensyang to ng kickbacks. Pinag-aaralan din daw ng Makabayan na paghahain ng kaso sa mga sangkot sa umano'y kickback scheme. Ito ang pahinila. Kabataan Party Representative Rinico. Sira. Po ng Makabayan, nag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. No? Included po dito ang mga Persamin, for example, DBM Secretary Pagdanganan, DepEd-USEC Trejiv, etc. Lahat po sila ay implicated sa DPWH USEC Bernardo Affidavit at yung ebidensyang naisiwalat sana sa impeachment proceeding. So kailangan nating malaman yung sagot nila. At Marian, ano ang payag ng palasyo tungkol sa bintang na ito ng Makabayan Block? Sige, pinabulaan na naman ng Malacanang itong ang aligasyon. Hindi na rin daw bago, Siyempre. Yung pang-iintriga sa Pangulo ng mga nais siyang patasikin sa pwesto. Sa ngayon, abala lang daw ang Pangulo na tumutok sa mga isyong pang-ekonomiya. Nga po. Ito ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Okay. Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po. Tinatawag lang ni Claire Castro na pang-iintriga. Pero ang tagal nang naghihintay ng taong bayan, hanggang ngayon wala pang nakakasuhan na mga congressman. Isa lang si Saldico. At wala pang nakukulong na mga congressman na ang dami pong congressman na involved. 67 contractor nga, sabi ni Lacson. At sa dami ng Ghost Flood Control Project, ang congressman hindi mawawala dyan na sangkot. Siguradong sangkot ang congressman dyan. At lahat nga raw ng region, may anomalya yung kanilang flood control project. Bakit hindi kinakasuhan ng mga congressman? O eto sagot dyan, malamang gagamitin ito ni Bongbong Marcos. At mga sindikato sa gobyerno, gagamitin itong mga congressman. Example na lang sa impeachment ni Bongbong Marcos. Kailangan patayin nyo yan. Hindi pwedeng ipasa yan sa Kongreso. At hindi pwedeng mapunta yan sa Senado. Dahil pag pinasa nyo yan, isa-isa namin kayong kakasuhan. So, doon pa lang kakasuhan dahil inimpeach na si Bongbong Marcos eh. So, hinahawakan sila sa leeg. Nakita nyo? So, kung ikaw, alam mo na nandambong ka ng pera ng bayan sa flood control, susunod ka na lang sa kagustuhan ng Malacanang. So, isa yan. Kaya, walang nakakasuhan na congressman. At ito namang ebidensya laban kay PBBM na kumikbak nga siya ng 10 billion. Maaring ito po ay totoo. Kung ang ebidensya ay galing kay Leandro Libiste. Maaring totoo po yan. Kaya lang sa ngayon, hindi tayo magwawagi laban kay Bongbong Marcos. Sa ngayon, aminado tayo dyan at mahirap talagang kalabanin ang presidente. Lalong-lalo na meron siyang immunity. Hindi mo siya maidemanda kundi impeachment lang. Pero, sabi ni Congressman Leandro Libiste, yung mga ebidensya na yan, lalabas yan sa tamang panahon. Kailan yung tamang panahon na yan? Siguro, kapag iba na ang presidente. Kapag lalo-lalo na si VP Sara ang naupo. Talagang lahat ng ebidensya lalabas yan. At sigurado ko, marami pang, kumbaga, uulan ng ebidensya kapag si VP Sara na ang nakaupo. Ang mas maganda talaga nito, mag-hire ng maraming abogado ang Malacanang, ang administrasyon kapag si VP Sara na ang naupo.
Kumbaga, isang congressman na ididemanda, kakasuhan, isang lawyer, isang abogado. So, one-on-one. Ha? O, isang abogado ng gobyerno laban sa isang congressman. Ang dami kasi. Hundreds. Hundreds ang congressman. Kung mag-hire naman ng doble-doble, no? Halimbawa, 2 abogado sa isang congressman para talagang matutukan yung kaso, no? Baka marami namang gastusin ang mangyari sa gobyerno. Or pwede rin naman mag-hire ng isang law firm. Isang law firm or maraming law firm. Dahil sa law firm, marami silang abogado dyan. Ewan natin. Pero kailangan, kapag naupo na si BP Sara, dapat din kalampagin natin si BP Sara na kasuhan niya yung mga involved dyan sa flood control. Nang sa ganon, magkaroon po ng katarungan tayong mga Pilipino. At dito nga, nakita natin sa Reels, no? Ayan, mayroon pong tulay na bumagsak. At ito po sa Surigao. Ayan, sa Surigao, sa lugar ni barbers. Sa lugar ng mga barbers. Ayan, nagbabagsakan po yung kanilang flood control nila, yung kanilang tulay. Parang bangin kasi ito. Parang nagkaroon ng landslide. At nandito po sa balita, ito po ay nagkakahalaga ng 240 million na tulay. Ayan, tulay nakalagay sa Malimono, gumuho na residente, naniningil na ng aksyon sa pamilya barbers dahil sa ginawang daanan din ay putol at napakadelikado. 240 ganun lang yung kanilang itsura ng proyekto. Kung titignan mo yung mga proyekto sa Davao, nasa halagang 70 million lang, pero kapag tinignan mo, napakatatag. Na kapag tinignan mo, hindi tinipid, pero 70 million lang. Ito 240 million. Sobra-sobra sa over price. Ang takaw. Ang takaw ng mga barbers. Yan ang isa sa dapat kasuhan kapag naupo na si BP Sara. Alright, hanggang dito na lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. See you po next time. Bye-bye!